Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kapan Aquarius. This reading is for you. December 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo inyong isipan mula sa baraha ang kapalaran ng tao, kundi kayo pa rin makapagdidesisyon nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng ilabas ni card. Hindi yung negative, it's a warning para you have an idea, para meron kayo idea paano gagawing positive yung mga bagay-bagay. At kung gusto niyo naman na positive lang gusto nyo marinig, na reading is hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gustong resolbahan o may mga bagay, pwede may mga tension na hindi pa natatapos, ganyan. No, may mga bagay ka na you want to achieve, kumbaga, na doon din na medyo nagiging sensitive ka this time o nagkakaroon ka ng emotional situation, may mga bagay na iniisip mo na nakakaramdam ka ng lungkot, you feeling isolated, no? Maaaring may mga bagay ka na pinagsisisihan, na masyado ka naging mabait, masyado ka naging mapagbigay, masyado ka naging maintindihin, o naging malambot ka sa ibang tao. Nahandito ka sa sitwasyon mo na maaaring nagkaroon ng mga deep wound o doon sa battle situation happen to your life, kaya ang nangyayari tuloy ngayon sa iyo is nandun ka sitwasyon mo na nagtitiis at nagtsatsaga at nagpupursige ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo na nagaganap this time. Sa iba naman sa inyo is tataha kayo ng bagong journey sa buhay nyo. Nahandito rin yung sitwasyon na maaaring magkakaroon ng mga o thinking about, may mga bagay kayo na you want to pursue, no? May mga bagay kayo na you want to pursue na maaaring you have an idea o kaya nahandito yung sitwasyon na maaaring magkakaroon ng mental clarity sa sarili mo kung ano yung mga bagay na gusto mo nang umpisahan, mga bagay na gusto mo nang i-let go, mga bagay na gusto mo nang gawin o desisyonan this time. Yan. May mga bagay din ako na nakikita sino, may mga mabibision ka raw na mga bagay-bagay o sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is thinking about or there's a decision making happen, thinking about a new direction or may mga bagay na didesisyonan ka. Meron kang 1, 2, 14, 31, and 26. Gemini, Leo, Cancer, Taurus. Yan. Nandito ka, dun nga, sinabi ko na kanina. Sabay ko na. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay kang iisipin. Yan, may mga bagay kang iisipin. Pwedeng iisipin mo related to money, ganyan. May mga bagay na gusto mong panindigan, gusto mong aksyonan, to success, nandun ka sa point o handun yung confidence o may mga bagay na magpo-focus ka in that purpose o in that main concern. May mga main concern na situation ka na gagawin. May mga sitwasyon din na maaaring iniisip o pinag-aaralan mo this time. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And sa iba naman sa inyo, there's a delay. No, may mga delay situation o may mga i-delay ka sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo nagkakaroon, there's a challenge kasi, no? Parang nandun ka sa point ng buhay mo na parang there's a situation na you want to structure, ganyan, pero nagkakaroon ka ng limitation. O doon yung sitwasyon na you want to success doon sa sitwasyon na yan, pero nagkakaroon ka ng limitasyon. Pwede rin na iba dito is there's a boundaries. Pwede rin someone may boundary sa'yo or ikaw may boundary ka. No? Ang nakita ko. Also, dito sa sitwasyon mo is someone is wearing a mask. Mag-ingat ka na lang. Pwedeng ikaw ito. Halimbawa, hindi mo ipapakita sa kanila yung totoong nararamdaman mo. O kaya someone is ganun, no? Lalo na pagdating sa kaperahan, ganyan, baka malinglang ka, linglangin ka, dayain ka, lokohin ka, mag-ingat ka na lang. Trust your intuition dito sa sitwasyon. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Maaring there's a chance and hope ako nakikita sa'yo na
pwedeng there's a lack. Pwedeng may mga ikakatagumpay mo na sitwasyon. Malaki man o maliit yan. Sa iba dito, there's a gambling. Sa iba dito, mga new opportunity or new idea situation. Sa iba sa inyo is mga new activity or mga you're doing something fashion. Pwedeng ganon. May mga small happiness situation sa iba sa inyo. Ingat ka ha, kasi baka may mga mali no? May taong magkakamali sa'yo o may pagkakamali or may pagmamatsyag din may pagmamatsyag. Ikaw nagmamatsyag or someone is nagmamatsyag. Then, merong sneaky person May taong matalino pagdating sa pera. Or mangguguyo sa ata ito no? Basta, alam mo naman siguro yan kung sino, no? And then also, dito is in some aspect of your life, pero delay kasi siya, no? Sana hindi lahat. Pero sabihin ko na rin, sa iba sa inyo is there's a victory and success happening there. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng enlightenment o may mga mag-open na door para sa'yo. Yun. Pero sabi dito is kailangan mo pag-isipan at pag-aralan yung sitwasyon na yun. Yan. Maaaring may mga pinag-aaralan ka, ganyan. May mga inaalam-alam ka. O may mga nire-research ka. Iba sa inyo mahilig sa kape. O kaya naman, dito is may taong may sikreto. Maybe you have a secret, o masikreto ka, or someone is may secret. Ganyan. Positive outcome also is coming. Sa nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin. Energy niya. Okay. Energy mo this week. Uy, okay Energy mo, at ito ka sa sitwasyon mo na maaring, kung halimbawa nagkaroon ka ng mga sakit, lagnat, sipon, ubo, o masama yung pakiramdam mo, this week magiging okay ka. Kumbaga, there's a recovery situation or may mga bagay na magkakaroon ng recovery. Ganyan. May mga excitement, yun din ang energy na nakita ko sa'yo. Siguro makakaramdam ka ng excitement this week. Andito rin yung sitwasyon mo, pagbabalik ng lakas ng loob, tibay, katapangan, ganyan. Also, ang energy mo rin is may mga isasaayos ka o may mga pagsasaayos ka na gagawin this time. Yun, parang, di ko alam why kasi may pufukusan ka daw. Either there's a new project, o may mga actions, o may mga gagawin ka na mga new idea, ganyan. May mga sitwasyon na makikipagsapalaran ka, nandun ka sa point na yon. Yung strong yung personality mo dito sa nakita ko dito sa'yo. May mga isa sa ayos o may mga halimbawa, may mga kukumpunuhin ka. Ganyan. May mga ano ba to? May mga i-recover or isusurvive kang sitwasyon. Pwedeng ganun. O yung iba naman sa inyo is you're fooling yourself sa isang bagay o sa isang sitwasyon. Pwedeng ganun. Pipilitin mo yung sarili mo na gawin yon o actionan yon. O halimbawa, you have a travel, may lakad ka, ganyan. Kahit na tinatamad ka, pero kailangan mong gawin. Kaya halimbawa lang o kaya kahit na ano ginagawa mo, pero kailangan gawin. Yung mga ganun. Yun na nakita ko energy mo. Anak ba? Basa Basa. Ito yung anak ko basa. Nagulat siya. Parating kay Aquarius. Handun din yung self-confidence mo, no? May hinihintay ka dito. Yung iba dito may hinihintay Parang may hinihintay ka na masaayos. Ganyan. O gawin. Parating kay Aquarius. Ano to, universe? Ba? Puro daming iniisip yarn. Okay, parating sa'yo. Ay, ganun. Totoo to. Okay, parating sa pag-uusapan ka,
May mga tao na pag-uusapan ka behind your back. Ganyan. Ibig sabihin, chichismisan ka, may mga chismis, may mga tao na gagawa ng hindi totoong chismis sa'yo, yan, may mga evil gossip, may taong magsisinungaling, ganyan. Pwedeng ikaw ito or siya, o kaya is mga ano lang, pag-uusapan ka, ganyan. O baka naman sumausaw ka pa dito, ha, ganyan. Parating din sa'yo, may tao kasi na nag-iisip ng kabiguan mo dito, no? Ganyan. May taong mag-iisip ng kabiguan or maybe ikaw ito, ganyan. Or handin yung sitwasyon, may taong magiging masungit, may taong mandaraya o manggiling lang sa'yo, or maybe this is you. Halimbawa, yung friend mo, di ba? Akala mo bati na kayo or friend mo siya o kaya okay siyang kausap, pero behind your back, aba, o ano pala sinasabi sa'yo, mga ganun. Also, parating sa'yo is, may taong magja-judge sa'yo or you judging someone. Ganyan. May taong magiging masungit, may taong magiging bitter, may tao na magiging hindi maganda yung salita, pwedeng harsh yung sasabihin niya sa'yo or ano siya, masakit magsalita, pwedeng ganun. O hindi maganda yung pananalita niya. So, iba naman sa inyo is, ikaw or someone is magiging cold. Yun ang nakita ko dito. Also, parating sa'yo, kasi dito sa sitwasyon, pwedeng may taong gusto mo kausapin, kasi, pero hindi ka niya makakausap or hindi mo siya makakausap. Or pwedeng ayaw ka niya kausapin, pwedeng ganun. Dodgy ka dun sa sitwasyon na yun. Or pwedeng ikaw, halimbawa, gusto kita kausapin, pero hindi ka pwedeng kausapin kasi busy ka, may mga ginagawa ka, ganyan. O kaya ayaw lang talaga kita kausapin. Pwedeng ganun. Vice versahin natin na yun na nakikita ko sa iyo. Parating rin sa iyo is iba siguro may mga collaboration or may mga happy gathering situation or small situation. May mga magchichill-chill, pwedeng gano'n. Masakit likod mo? Or may sakit ka sa bandang likod. Pwedeng minsan natutulog ka, masakit likod mo, masakit batok mo, masakit yung balikat mo, pwedeng ganun. Or may sakit ka may time na mananakit yung likod, bandang likod mo. Pwedeng ganun sa iba. Tingnan natin ang dapat iwasan. Maging ano ka dito, alert ka dito, i-reverse mo to. So, umpisa pa lang, lumabas na naman siya. Maging patient ka at hayaan mo na lang sila. Dapat iwasan ni Aquarius. Parating sa'yo. Umaano ka sa may hinaharap kang justice or law. Yung iba dito, meron ka daw may malalaman kang katotohanan. Or may malalaman kang katotohanan or may gusto kang malaman na isang katotohanan. Parang nandun ka sa point na yun. Also, may magbibigay ng suporta sa iyo at pagmamahal or ikaw ang bibigay ng suporta at pagmamahal. Yun na nakikita ko, ha. Dapat iwasan. Okay. Hindi maganda naman yung card mo. Puro ka sword, ang dami mo iniisip. Mamaya na dapat iwasan, Okay. Dito sa sitwasyon, may tao na may bad intention sa'yo. Alam mo yung kahit na may bad intention sa sa'yo, maaring alam mo or pwedeng hindi mo alam, pero iintindihin mo na lang siya. Pwedeng ganun. O kaya is mas magiging patient ka. Ganun. Pero there's a person na may bad intention sa'yo. There's meron din akong nakikita dito na bigla ang magaganap o mangyayari. Iba dito, tatama rin kayo. May tao na magiging close-minded sa'yo or maybe ikaw magiging close-minded. May mga bad news no? Sana hindi kayo to.
yung energy na nakukuha ko dito. Pero basta, kasi may guide ka naman eh, no? Someone's guiding you pa rin. Ka mag-alala. May tao, yun nga, sabi ko, may tao mag-iisip ng kabiguan, may pagtatampo, mental distress, may mga pag-aalboroto, pag-aalala. Sa iba naman sa inyo is, may mga tao o may tao dito na wala siyang plano na kausapin ka or wala siyang plano to connect sa'yo or wala siyang magandang plano pagdating sa'yo. Or wala siyang magandang intention pagdating sa'yo. Pwedeng ganun. Or pwedeng ikaw rin ito ha, sa iba sa inyo. Dapat mong iwasan. Unahin na natin iwasan. Dapat mo, ito na ha, dapat iwasan. Dapat mong iwasan, syempre, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo, sa intuition mo, o maging believe sa sarili mo. Umiwas ka sa mga tao na salungat ang thinking about sa'yo, sa mga tao na may bad intention sa'yo. Umiwas ka rin sa hindi ka magplano ng maigi at hindi ka makapag-focus. Masabaan mo pa yung pasensya mo. Ang sinasabi dito, iwasan mo yung ma-burnout, ma-unfocus, yung mga taong bastos, o ikaw maging bastos ka. Yan ang mga dapat mong iwasan. Umiwas ka na lang hanggat maaari. May mga sa iba sa inyo na dito ka sa point na parang napapagod ka na, no? Or maybe may lumalayo, umiiwas, or pwedeng ikaw kasi ito, o pag-iwas, ganyan. May travel din ako nakikita sa'yo. Aquarius in love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Aquarius in love. Ano ba yun? Ano ba yun? Ay, ganun. Comes to love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, is may taong bagong papasok sa buhay mo. Pero itong bagong papasok sa buhay mo, maaring ito is may sabit. Pwedeng meron siyang unresolved situation, or pwedeng may connection pa siya sa iba, pero mamimit mo siya. Basta mag-ingat ka. Sa mga nagkahiwalay naman. Sa mga nagkahiwalay, nagkaroon na talaga ng paglilit ko, no? Kasi sabi niya dito, wala ka ng halaga, or maybe ikaw ito, wala na siyang halaga, vice versa. Yun, nagkaroon ng third party hanggang sa nagsimula ng bago yung isa. Sa nakita ko dito, naging cold kasi itong tao na to. May iba siyang tinahak, or maybe ikaw ito may ibang tinahak, o may iba siyang inasam na isang tao. Try to heal yung situation, pero still in a painful situation yung isa sa inyo. Nahandun din yung sitwasyon na maaring nagkakaroon kayo ng connection o nagkaroon ng connection sa halimbawa sa pamilya mo o sa pamilya niya. Maaring hindi rin kayo naging good term, pwedeng ganun, pwedeng may ayaw sa'yo o ikaw ayaw ng pamilya mo sa kanya, pwedeng ganun. May mga tutol, ganyan, sa kapamilya. Or pwedeng itong taon na to is may family. Pero may family, pareho may family. May mga family kasi ako nakikita. Yun ang nakikita ko. Pero may mga tension na hindi pa totally natatapos o nare-resolve. Magkakaroon kayo ng pagkikita or maybe thinking about pagkikita or may mga mapag-uusapan related to a relationship. Pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko. Pwedeng may mga pag-uusapan sa pera, territorial, bahay, mga ganun. Sa iba, sa mga magkakahiwalay or pwedeng kung wala naman kayong third party, maaaring magkakaroon kayo ng getting together, pero mayroon siyang inaayos na isang sitwasyon, parang they try to heal something sa part niya or in your part, ha? Yun. Okay, sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship. Kasi iba dito, hindi to relationship related to sa magulang or kapatid. Pwedeng hindi kayo in a good term.
No, yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo. Or pwedeng kapatid or anak, ganyan. Sa iba naman, kung kayo is in a relationship, itong nakikita ko dito, yeah, you give your support dito sa tao na to kahit na alam mo na hindi kanya mahal at hindi kanya pinahalagaan. Kung maganahan dun yung pagpapabaya when it comes dito sa relationship na to. No, nagiging masakim at makasarili ang bawat isa or yung isa sa inyo makasarili at nagiging sakim. Na andito yung sitwasyon na may mga bagay na wino-worried or sana no, siguro hindi I hope hindi nyo ito energy kasi nahandoon yung pagiging ate mahal niya ba ako? Hindi eh. Siguro ikaw ito ganyan o kaya naman pwede rin in part of your magulang o sa part niya hindi kanya gusto or hindi niya gusto yung karelasyon mo, pwedeng ganun sa iba. Sa iba dito may third party kasi. Yun, ang nakikita ko. Pero nagkakaroon kasi na pagpapapaya. Kumbaga, nagiging selfish yung isa. Sometimes cold yung isa rin, ano, sa nakikita ko dito. Alam mo yun yung, kailangan niya lang ng support mo. Alam mo yun? Yun. Need niya ng support mo. Yun ang sabi niya. If you need me, support me. Sa mga gusto ko. Anak, sana hindi niya to energy, ano? Kasi hindi siya, ano eh. Tsaka alam niyo naman siguro yung relationship niyo. Anak, baba nga kayo muna, mga baluga. Tingnan natin yung money mo. Huwag niyo ipilit na energy niyo yan, ha? Kasi marami kayong energy sa mundo. Kung hindi mo yan personal reading. Kung anong description mo pagdating sa love, yun. Sabi ka. Your money. Okay, pagdating sa money, may mga unfinished business. Ano? Pagdating sa money. Sa money mo, kasi, may papasok naman. May papasok naman sa money mo, sa nakita ko. Or maybe handun yung point ng buhay mo, you're manifesting. No, handun yung mga desire mo pagdating sa pera na sana matapos na to, sana maging okay na to, sana maresolbahan na to, ganon. Yung na nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ng sadness pagdating sa pera or handoon yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng disappointment pagdating sa pera. Yun, and then also, iba dito maaaring may tutulungan ka, parang may pagtulong ako nakikita. Either may bibigyan ka ng pera o may tutulungan ka pagdating sa pera. Or vice versa. No? Or may hingi ng tulong. Sa iba naman sa inyo is may mga unfinished business. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat ka kasi losing something valuable sa buhay mo. Trust your intuition, ha? Dito, losing something valuable, pwedeng may malalaman ka or may madidiscover ka. Sa iba naman sa inyo is may mga pagnanakaw or sa iba is may mga mawawala sa iyo. Pwedeng ka na mahuhulugan or may mawawala mga bagay o gamit, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo. Oo. Sa iba sa inyo is may tao na mag-o-open sa'yo or gusto mag-open or ikaw ito gusto mo mag-open sa kanya o may gusto kang sabihin sa kanya pagdating sa pera pero pwedeng ikaw iiwas siya or ikaw ang iiwas. Vice versahin natin na yun. May mga pag-uusapan na related to money. Advice kay Aquarius. Ba yan, ate? Sana talaga hindi nyo to energy. Pangit eh. Yung mamaya na advice. Okay, dito sa sitwasyon hindi ko man nabibigay advice. Dito sa sitwasyon mo, nahandun yung sadness, depression, lungkot, or medyo may pagka-dramat. Anak, baluga, ang ingay. May pagka-konting dramatic situation sa iba sa inyo. Anak, urusay. Yan, yun ang nakikita ko sa'yo. And may mga bagay na you want to fix, no?
Nandun din, nakikita ko rin na may mga poot, conflict, malaki man o maliit yan. There's a stagnant situation, may mga uncontrolled situation ako na nakikita dito, o pwedeng hindi mo rin makontrol yung emotions mo, ganyan, o ano mang uncontrolled situation yan, may mga struggle, ako nakikita, may mga inaalala ka, may mga deep unhappiness, you are focusing from the past situation, pwedeng ganun, may mga feeling anxiety, depression, burden, pwedeng ganun, may mga bagay din na maaaring pinagsisisihan yung iba, nagiging emotional yung sitwasyon sa nakikita ko dito, and also, sa iba is, and then maaari din na nalilito kayo, ganyan, and maaari din na danger yung anxiety nyo kasi parang nandun yung parang ang tagal-tagal ma-solusyonan, ang tagal-tagal ma-improve, ang tagal-tagal ma-fix o ang tagal-tagal mangyari yung mga hinihiling mo, maaring ganun sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. And then, dito sa sitwasyon kasi, there's a betrayal din, ano, ako nakikita dito. Pwedeng may mga pagtataksil o may mga pangliling lang o pandaraya talaga. And then also, sa nakikita ko dito rin, ano alam mo yun yung may tao na pwedeng ikaw ito or someone, parang hindi siya interesado. May taong hindi interesado. Pwedeng ikaw, pwedeng someone. Okay, advice na natin. When it comes sa advice, alam ko naman na ginagawa mo yung lahat, no? Lahat-lahat. Kasi ganun ka naman talaga. Siguro mas more ka pang mag-put effort sa mga bagay na gusto mong ayos sa ayos. Don't too much emotions. Huwag ka mag-overthinking. Iwasan mo yung mga depression, anxiety, yung mga tao na mapagtaksil, ganyan. And then also, release mo yung pag-aalala, letting go the anxiety, and open up, no? Mag-open up ka sa mga tao o sa tao na hindi ka ibebenta para medyo ma-relax din yung feelings mo or yung mga nararamdaman mong hirap if ever man, no? Kumbaga nahandun din yung sitwasyon na wag mo kakalimutan na mas alagaan at mahalin mo yung sarili mo, magtulog-tulog ka, ganyan, feel relax, ganyan. Kung kinakailangan mo mag-go out ka, lumabas ka, ganyan. Yung kahit lang na mag-window shopping ka, ganyan. Yung ma-refresh ka lang para may makakita ka naman ng ibang tanawin, ganyan, no? Tsaka wag ka sasama sa, pinagbawalan wag ka sasama sa mga plastic. Di ba? Yun, no? Try to focus, give an effort and hard work, yan, be practical, syempre. Ay, may umaano sa tenga. Ano yun? Ano yun? And, yan, be practical at saka mag-ingat ka raw. No? Basta always ka daw mag-iingat. Try to progress yung sarili mo, ha? Arigato naman sa God bless.